Yo, 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 yo! What is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update about Jomcar o kay Carla at sa mama at papa niya. No? So this video is from Kalingap TV. So it has a title of Ay, Yun Lang, Mama at Papa ni Carla Hindi Pala Boto. Ayaw nila. Kalingap Rab latest vlog today. So ano yung hindi boto? Alam naman natin na sobrang Prince Charming yung datingan ni Kuya Jomar, ano? So, parang mapapaisip tayo, paano hindi boto? Malabo ata yun, ah. So, yan yung panonoorin natin. So, ladies and gentlemen, again, this video is from Kalingap TV. Support nyo yan. Also, Kalingap Rap, support nyo rin. Kuya Wal Santos Matubang at syempre, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video ay Yun Lang, Mama at Papa ni Carla Hindi Pala Boto. Ayaw nila. Kalingap Rab latest vlog today. So, without further ado, let's watch this video together. Start. Mama at Papa ni Carla hindi pala boto. Bakit naman kaya? Bakit? Magandang araw sa Bakit inyong naman lahat kaya? mga kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At Yun. Like the paunawa video. tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. Also, the rule number 2 is watch till end bago At maraming mag-comment. salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Also, the third rule, o the first rule na dapat Kalingap Rab, Kuya Val Santos Matubang, Ate Ena Vlog, subscribe nyo rin, ano. So, Yun lang Continue. Mama at Papa ni Carla hindi pala boto. Bakit naman kaya? Pero bago yun mga kalingap Bakit? ay pag-usapan muna natin ngayon mga kalingap ang patungkol sa tambalan ngayon ng Jomcar. Nang dahil sa may bagong lote na ang Jomcar, maaring sila na talaga pagdating ng panahon dahil Wow. sa pamamagitan ng lupa na binili ng sponsor sa kanila hindi pwede silang mag-away at maghiwalay dahil dito. parehas kami ng shades ni Kuya Jomar. Oh. Kailangan talaga nilang dalawa na magkasundo sila palagi mga kalingap para sa investment na ito ng Jomcar. Grabe maswerte sila mga kalingap nang dahil sila ang kauna-unahang tambalan ni Kalingap Rab na nagkaroon ng lupa na sila talagang dalawa ang mismong may-ari ng property na ito. At hindi ito Grabe, ano. Parang siya, conjugal property sa mga, I think sa mga mag-asawa yun. o mangyayari kung hindi ito kagustuhan ng nagmamahal sa Jomcar mga kalingap. Ganon kamahal nila ang tambalan ng Jomcar para kahit man anong mangyari magtatagpo pa rin silang dalawa dahil sa lupa na ito na silang dalawa ang may-ari. Kudo. Well, for me, no offense, pero ang pangit ng ganun, na parang mag-i-stick ka lang dahil sa, yun, meron kayong mga ari-arian. Diba? Mas maganda yung mag-i-stick ka kasi mahal mo yung isang tao. Yung lupa naman, for me, wala namang problema yan. If ever ganyan, kaysa naman sa loko-lokohin mo yung tao, pero nandyan ka pa rin, nag-i-stick ka pa rin kasi yun nga, sayang yung lupa. Mas maganda, ibenta nyo na lang. Diba? Kaysa sa maglolokohan kayong dalawa. Well, sa usaping naman, kapag ka meron ka ng anak, siguro doon ako mukhang mas na dapat talaga kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. Wala. Kung kailangan yung kumain ng pride, kumain kayo ng pride. 'Di ba? Para lang hindi maka-experience yung mga bata ng broken family. Pero yung mga ganito na parang hindi sila dapat maghiwalay dahil meron na silang lupa. For me, sobrang lang niya. Sorry for the word, pero I don't know if I use the correct word. Mababaw, kumbaga parang ganun ba. Kasi mas maganda yung mag-stay sila together. 'Di ba? Na yung mahal talaga nila yung isa't isa. 'Di ba? Yung lupa lang naman yan eh. Pwede namang ibenta yan. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, pag involved na yung bata, baka dun, kailangan nyo talagang yun, pagtrabahuan yun. 'Di ba? So, yeah. Us na lang ito sa nagbigay at sa Jomcar mga kalingap dahil maaring ito na rin ang kanilang magiging tahanan pagdating ng araw kung sakali na magkasila talaga sa totoong buhay. Soon. Ipagdasal din natin yan. Sana maging sila talaga habang buhay. At samantala may mga nagsasabi sa mga ating mga minamahal na taga-subaybay na si Carla Anya ay masisira anya ang kanyang kinabukasan kung papakasalan kaagad ito ni Papa Joms. Sanay hindi muna kukulitin Hindi ni Papa naman. Joms at para hindi magagambala si Carla sa kanyang pag-aaral at pati na rin sa kanyang pangarap. Ang sabi pa mga kalingap na hintayin muna si Carla na makapagtapos ng pag-aaral bago ito alokin ni Papa Joms ng magpapakasal.
Tama din naman 'yun. Mas maganda naman kasing ano, tapos ka na ng pag-aaral bago ka magpakasal. Though okay lang din siya if ever, for example, ano na talaga, gusto niyo na talaga magpakasal, okay lang din. Pero siyempre, alam niyo naman kapagka kasal na men, alam niyo na anong susunod diyan, mag-aanak na kayo, 'di ba? So, kapagka mag-aanak kayo, puwede yung ano, makahadlang sa pag-aaral. Puwera na lang siguro kung sobrang yaman niyo, afford niyo yung yaya or 'di ba? Will, may punto rin naman ito mga kalingap, at kaya nga ay ito ang ginagawa ngayon ni Papa Joms na naghihintay muna ito dahil sa laki ng respeto niya kay Carla, handa itong naghihintay kahit na matagal pa ito mangyayari. Ngunit wala rin namang masama sa sinasabi ni Papa Joms mga kalingap kung makapagtapos na si Carla sa kanyang pag-aaral at gusto na rin ni Carla na mag-aasawa, na ito ay siya pa rin ang makapagdesisyon ng lahat sa kung ano man ang gusto nito sa buhay. Ang maganda lang, Tama. Kaya nga meron tayong dahil kung ano proposals, man 'di ang ba? magiging plano nila Carla at Papa Joms sa totoong buhay ay malaking bagay na po para sa kanila ngayon na mayroon na silang sariling lupa na silang dalawa ang may-ari. Makakamit at makakamit pa rin naman mga kalingap ang pangarap ni Carla kung hindi lang siya titigil sa kanyang pag-aaral. At bakit? Dahil ito ang matinding tagubili ni Kalingap Rab dati patungkol sa pag-aaral ni Carla, na sana ay mas priority ni Carla ang kanyang pag-aaral bago ang lahat-lahat na kung ano man ang gusto ni Carla sa buhay. At bagay na natitiyak naman ni Kalingap Rab dahil alam na alam ni Kalingap Rab na si Carla ay hindi ito madaling sumagot. Wait lang, ang sweet ng picture na nila na ito, Dito, nakahalik dito ba. Sayang-saya din naman si Kuya Jomar 'pag ano, napapikit, Sa mga manliligaw at hindi rin ito nagpadalos-dalos sa mga desisyon nito sa buhay. Dahil nagnanais rin Yeah. si Carla na makapagtapos muna ito ng pag-aaral hindi lang sa kanyang pansariling kapakanan pati na rin sa kanyang mga kapatid at mama at papa ni Carla. At higit sa lahat Yun. sa mga tao na nangangailangan ng tulong mga kalingap, may puso rin si Carla na isang pagiging matulungin, kaya nga nag-umpisa na nga siya na mag-vlogs ng dahil dito at balang araw makakatulong rin sana si Carla sa mga tao kagaya ng ginagawa ngayon ni Kalingap Rab at Papa Joms. At sa kabilang Ayun. dako naman mga kalingap, mama at papa ni Carla hindi pala boto. Eto na, bakit kaya hindi boto, men? Wala akong maisip, So, pakinggan na lang Iyan ang natin. atin ang malalaman ngayon mga kalingap. Nang dahil sa balak ni Papa Okay. Joms na tutuhanin niya ang kanyang panliligaw kay Carla, na ipagsabi ni Carla na magpapakasal muna anya sila kung mag-propose si Papa Joms sa kanya. Ang tanong, payag ba ang nanay at kanyang papa? Marahil sa tagal-tagal na panahon nang nagkakasama si Carla at Papa Joms ay mas kilala na talaga nila ngayon ang isa't isa, ngunit ang mama at papa naman ni Carla mga kalingap ay wala naman itong problema dahil sa naipagsabi nila noon na kung saan masaya si Carla ay doon na rin sila mga kalingap. Okay, so parang boto pala sila. So, yun, parang medyo naguluhan ako doon, ulitin nga natin. Balik tayo ng mga 10 Kanila ngayon seconds. ang isa't isa, ngunit ang mama at papa naman ni Carla mga kalingap ay wala naman itong problema dahil sa naipagsabi nila noon na kung saan masaya si Carla ay doon na rin sila mga kalingap. Okay, so wala palang tutol na nangyari. So, boto nga. So, boto nga. So, boto nga talaga. Siyempre. Sino ba namang hindi boboto, di ba? Pero siyempre, ganyan, need na magbigay ng advice, di ba? Na parang, nak, bago mo pasukin yan, sure ka na ba talaga? O something like that. Wala ka bang ibang gagawin pa? Mga pangarap mo, baka kasi kapag ka nandun ka na, mag-asawa na kayo, biglang lang liko ka ngayon, boring para dito, or parang hindi pa pala ako handa. Yung pagkakasal kasi, men, kailangan din yung pag-isipan, or yun nga, syempre magpapakasal ka na nga lang, doon pa sa hindi mo pinagkakatiwalaan or hindi mo pinag-isipan, di ba? Kasi malaking responsibilidad yung yung pagpapakasal. Tapos, kasi gagawa na kayo ng pamilya, di ba? Kaya nga merong mga seminar yan na para yung gagawin nyo. So, kapag nag-aaral ka naman, well, for me, hindi ko siya maisasuggest na kapag nag-aaral ka, magpapakasal ka. Kasi syempre, papakasal ka tapos mag-aanak ka na, ganun Tapos kung sasabihin mo nang wag muna mag-anak, parang din yon na parang ba't nagpakasal pa kayo? Though wala din naman ako say sa iba na ganun yung gusto nila. Pero for me, kung nagpakasal ka na, edi mag-anak na kayo agad, di ba? Tapos alam naman natin na sa panahon natin ngayon, sobrang na ng mga kabataan na tawag dyan, I think hanggang 30s, medyo nahihirapan na sila bumuo ng baby, di ba? I don't know if dahil ba yan sa mga kinakain natin or dahil ba yan sa stress na binibigay sa atin. Kasi syempre, sobrang mahal na ng mga bilihin, di ba? Sobrang laki na ng problema kung pera yung pag-uusapan,
like stress or stressful ka talaga na yung tipong mapapakamot ka na lang kapag ka na-realize mo na nasa adulting stage ka na. 'Di ba, na ganito pa pala kahirap tong adulting ha, parang gusto kong bumalik sa pagkabata, maglaro, magtakbo-takbuhan, tagu-taguan, 'di ba? So, yung sa pagpapakasal, hindi yun biro talaga, hindi yun puwedeng naisipan mo lang na magpakasal ka isang araw. Kaya nga meron tayong engagement or proposal, 'di ba, para kunyari aalokin ni lalaki si girl na, "Uy, pakasalan mo ba ako?" 'Di ba? So, kung hindi pa handa yung babae, puwede niyang i-turn down yun or i-explain niya na parang, "Puwede bang, i-ano muna natin, 'wag muna sa ngayon," something like that. So, aanuhin talaga 'yan, pag-iisipan talaga ng mabuti 'yan. Tapos yung lalaki, yung lalaki 'wag na 'wag kang magpo-propose kung sobrang broke mo, 'di ba? Dapat saka ka na mag-propose na, "Okey, aanuhin ko ba 'to? Sakto na ba yung pera ko? Kaya ko na bang pumasok sa magpamilya? Kaya ko na bang gastusan yung kasal?" Something like that. Kaya ko na bang bumuhay ng anak? Something like that. Though hindi ko naman sinabi na perfectly prepared ka talaga, pero yung yung income mo dapat stable siya, 'di ba? Gano'n lang naman. So yun, ba't nag-a-advice ako, feeling talaga but anyways, yun lang naman muna, ladies and gentlemen. So this video is from Kalingap TV, support niyo yan. And also Kalingap Rab, support niyo rin. Tapos syempre Gentle One TV, our YouTube channel, Gentle One TV. So that's it. Thank you so much for watching Gentle One TV. So parang nakalimutan ko na yung setup dapat after ng reaction, dapat nagbigay ako. Sorry. So that's it. Gentle One TV is out. Like, comment, share, subscribe.